Jerick Ahanmisi masyado namang ginalingan, mukhang mapipitas na ngayong conference. Ang sinasabing sinayang at binangko ng kanyang former team, iyak naman daw ang Magnolia sa pag-trade sa kanya at umano. Base sa mga sources, nagsisisi nga raw Magnolia sa pag-trade sa kanya dahil sa mga ginagawa nilang revamping recently. Alam niyo ba? Na sa latest game ng Terra Firma laban sa Titan Ultra, nakakuha lang naman si Ahanmisi ng 26.7 assists, 5 steals. Siya yung literal na small pero hindi dapat ismulin at maraming analysts ngayon na nagsasabi na baka siya na ang susunod na prime Ahanmisi at mas magiging magaling para kay Maverick Ahanmisi na kapwa nasa Terra Firma din. Nga pala, si Maverick Ahanmisi nagmamadaling makalipat. Ayaw na talaga niya sa Terra Firma, naghihintay pa rin siya ngayon na sana may kumuha sa kanya. Iba naman ang landas na tinahak ng kanyang kapatid na si Jerick ngayon, hindi po siya nagmamadali. Instead, mas ine-enjoy niya yung mga sandali na binibigyan siya ng playing time. Alam niyo kasi sa Magnolia, nabibigyan lamang siya ng 10 minutes playing time the whole game. Minsan di pa nga umaabot, nababangko lang siya kasi naman mas nabibigyan ng playing time yung ibang guards nila, lalo na nung dumating si Jerome Lastimosa. Kasama ni Baroka, sa kanya daw pinapaikot ang system. Medyo marami din kasing quality guards ng Magnolia. Kaya kitang-kita mo sa kay Ahanmisi ngayon na parang nilulubos niya ang bawat minuto, na para bang ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makapaglaro ng mahabang playing time. Unti-unti, ginaganahan na si Jerick sa Terra Firma dahil dito siya nabibigyan ng tiwala at halaga. Tamang-tama din, ito kasi ang lineup ng Terra Firma ngayon na masyado nang limitado dahil sa pagkawala ni Mark Nonoy at Luis Angalang. Kailangan talaga na may mag-step up. At kung hindi nyo pa naitatanong sa mga hindi nakapanood, si Jerick Ahanmisi din ang All-Star Skills Challenge Champion at ang momentum na yon patuloy na dumadaloy at dinala niya sa mismong regular game. Ang tinitingnan ng Terra Firma sa kanya ay kung consistent din ba siya. At dahil nga sa ganda ng kanyang performance, may rumors na naman ang lumalabas na si Jerick daw ay kukunin ng Hinebra. Naghahanap sila ngayon ng shooting guards kasi si RJ Barrientos daw hindi ba siya anong consistent, so kailangan nilang isang backup guard. Magandang addition si Jerick sa Hinebra pero masamang epekto nito kay Jerick dahil ang mahabang playing time na gusto niya, hindi na niya basta-basta makukuha sa Hinebra. Meron na Stephen Holt, may Abrientos, may Scottie Thompson, baka madalas lang din mabangko lalo na nandyan si Holt. At sa tingin ko, hindi lang naman Hinebra ang nagka-interest kay Ahanmisi after nung sa performance niya. Siguradong maglalaway din mismo Magnolia kasi sa kanila galing yan, panay ang pagsisisi. Kaya sana pag-isipan muna bago i-trade. Marami din nagsasabi na sana idagdag siya sa Gilas Pilipinas. Payag ba kayo? Converge Fiberxers nagiging dark horse at team to beat na sa PBA. Marami nagsasabi na magiging nakakatakot daw ang Converge ngayon dahil sa kanilang roster habang tumatagal. Gumaganda pa ang kanilang chemistry. Nanood ako ng laban nila kagabi at ginanahan talaga akong manood lalo na't isang independent team ang nakatalo sa isa sa mga magagaling na guest team na sumali sa PBA, ang Macau Black Bears. Sa katunayan, partida pa nga yan kasi hindi pa uminit si Mikey Williams. Si Balti off night pa niya, si Kelly Kaylor medyo hindi pa magandang chemistry sa team pero nagawan pa nilang itaguyod ang team at nanalo pa nga up by double digits. Itong Macau Black Bears naman, kumpara mo sa Eastern, para sa akin mas maraming shooters ang Eastern, mas mahirap silang talunin, mas fast pace ang Eastern. At ang Black Bears, kahinaan nila kapag naipit si Chongkoy. Napansin niya ng Converge kaya ang ginawang adjustments nila, pinabantayan nila si Chongkoy kay Policarpio na 6'5", habang ang tunay na nagdala talaga ay si Alex Tacno na naging consistent since first half. Na-outduel niya si Chongkoy at mukhang sila na yatang bagong rivalry ngayon. Mabuti nilang at di nila tinrade si Stockton kasi two-way player yan, parang RR Pugay din. Good game ang binigay na kanilang import na isang defense specialist at masasabi ko tamang import ang kinuha nila dahil di naman nila kailangan scoring machine import kasi marami nga silang shooters. Inaabangan ko talaga ngayon ang Converge, lalong-lalo na finally ang pag-breakthrough ni Mikey Williams. Kaya na bang mag-champion ng Converge?